Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganid na kapatid. Maganda pa pala yung bahay na yan. Saka kahit luma na mukhang pang mayaman. Sabi ng isang babae na nasa edad 60. Nakatayo siya at ang kanyang 2 anak sa harap ng isang bahay na may kalumaan na pero hindi maitatanggi na ito ang pinakamalaking istruktura sa baryo na yon. Kakikitaan na ang mga dating nakatira doon ay may kaya sa buhay. Ang estilo ng bahay ay parang noong panahon pa ng Kastila. May 2 itong palapag at mayroong veranda. Ang ibaba ng bahay ay gawa sa bato at koral. Ang mga bintana ay malalaki na may guhit-guhit na kahoy sa paligid at sa bawat gitna ng parisukat ay may palamuting gawa sa kapis. Maluwag din ang bakuran at agaw pansin ang isang malaking puno ng akasya sa may bandang gilid ng bahay. Sa tanang buhay natin, ngayon lang natin mararanasan tumira sa ganyang kalaking bahay. Masayang sabi ni Abel habang pinagyayaman ang paningin sa mga bagay na nakikita niya sa paligid. Marami po kaya ako magiging kaibigan dito? Ikaw talaga. Kararating pa lang natin pakikipagbarkada na kaagad yung nasa isip mo. Hindi naman kuya. Naninibago nga ako Ibang-iba yung lugar na ito sa Maynila. Saka, napansin ba ninyo? Parang walang masyadong tao. Oo nga no. Kanina pa tayo nandito pero walang marites sa kalsada. Para namang haunted place yung lugar nito. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Mainam pa buhatin na ninyo itong mga gamit. At ipasok na dun sa loob para makapagpahinga na tayo. Mainam pa nga po, Nay. Ang sakit na rin ng likod ko sa mahaba nating biyahe. Napakalayo naman pala ng lugar na ito. Gusto ko na matulog. Si kuya talaga. Buong biyahe ka na ng tulog Patutulog ka na naman. Ano bang pakialam mo? Katawan mo ba to? Tingnan mo na ang init na naman ng ulo ni kuya. Ala, sige na. Tama na yung biruan. Kumilos na kayo at wag nang sumbong at di na kayo mga bata ha. Agad kumilos ang 2 nang makitang papasok na sa malaking tarangkahan ng kanilang ina. Ang pamilya nila Aling Esther ay galing pa sa Maynila. Halos 8 hanggang 10 oras ang kanilang naging biyahe. Napadpad sila sa probinsya ng Isabela dahil sa isang sulat ng abogado na kailangan nilang umuwi upang mapag-usapan ng tungkol sa last will and testament ng kanilang padre di pamilya na si Mang Mario. Nung una ay hindi kumbinsido ang mag-iina sa kalatas na yon. Ngunit dahil sa sulsol at payo ng ilang matatanda at kaibigan ni Aling Esther ay nagbakasakali sila na baka nga totoo na merong ipapamana ang namayapang asawa. Si Mang Mario ay matagal nang nawalay sa kanila. Halos 21 taon na rin buhat nung iwan sila at sumama sa kalaguyo nito. Wala na silang naging balita pa sa lalaki. Wala rin silang sustento na natatanggap kahit minsan. Tanging si Aling Esther ang nagsikap at nagtaguyod sa kanyang 2 anak. Samantala, bago sila makapasok sa bahay ay nagmasid si Jaime sa paligid. Pinasadaan niya ng tingin ang bahay na yon. Nakita niyang bukas ang isang bintana. Natood siya sa kanyang kinatatayuan at parang nahipnotismo na di maalis ang tingin doon. Hanggang sa bigla siyang nagulat nang may mapansing dumaang itim na figura sa bintana. Nay, ano yon? Ang alin? Parang may nakita kong tao sa loob Ano ka ba? Walang tao sa loob niyan. Pero... Hala kuya, baka multo yung nakita mo. Multo? Hindi ko alam. Pero mabigat ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Parang hindi tayo welcome dito Naku, anong sinasabi mo kuya? Wala naman. May mga nababasa lang ako sa magazine na tungkol sa mga signos. Minsan daw, nagpapakita mga multo para bigyan ng babala ang mga tao. Grabe naman, babala ka agad. Pabayaan mo na yung multo na yan. Di naman uubra sa atin yan Mas matakot tayo sa mga buhay kaysa sa mga patay.
Sa bagay. Paano nga pala natin mabubuksan yan? Sigurado ba na pwede tayong matulog sa bahay na yan? Bakit naman hindi? Yung abogado nagsabi sa atin dito na tayo tumuloy. May basbas yung tatay mo na manuluyan tayo dito habang inaantay yung pagbasa sa last will niya. Talaga po bang interesado kayo sa ipapamana ni tatay? Di ba tama lang naman na sa atin mapunta yung mga pinaghirapan niya? Tayo ang orihinal na pamilya niya. Orihinal na pinabayaan niya sa loob ng maraming taon. Na pamamanaan niya ng yaman ngayon. Si kuya talaga tagal makamubon Hayaan mo na, ang importante gusto niyang bumawi sa atin maski wala na siya. Yun nga halos 20 taon na tayong nakalimutan at pinabayaan. At yun mismo ang dahilan kaya tayo narito. Kukunin natin yung para sa inyo. Malay nyo, sa inyo pamana yung bahay na ito. Gusto niyo ba itong bahay na to? Hindi niyo ba naisip na baka dito tinira ni tata yung pangalawang pamilya niya? Atin to anak. Maski dito sila tumira sa mahabang panahon, atin ito. Sa batas, pwede natin tong kunin sa ayaw at sa gusto ng kabit niya. Wow, dito na tayo titira. Naku, mayaman na tayo. Laki ng bahay natin. Hindi pa rin ako kampante. Iba ang pakiramdam ko sa bahay na yan. Mangupahan na lang kaya muna tayo. Pag nakuha na natin yung mana, bumalik na tayo sa Maynila. Saan naman tayo kukuha ng iuupa natin? Ang laki ng gastos natin sa pamasahe. Saka, malay natin kung malaki o maliit yung pamana niya. Sayang ang pera. Hayaan na ninyo yung issue sa bahay na yan. Ang importante may matutuluyan tayo pansamantala. Naku, Nay, natatakot lang yun si kuya. Anong natatakot? Batukan kita dyan Talaga naman may nakita ka lang sa bintana, gusto mo nang umatras. Basta, ako Nay, gusto ko dito. Ay nako, bahala kayo kung anong gusto nyo. Basta ako, pagkatapos ng usapan dito babalik na ako sa lungsod. Ano? Iiwan mo na kami dito? Kayo nang bahala kung sasama kayo o hindi. Ingat ka na lang sa biyahe mo pabalik kuya. Ba't talagang? Tama na yan, ano ba? Para naman kayong mga batang pasawin yan Mais nga kayo. Bit-bit na nila ang kanilang mga gamit. Magkakasunod silang pumasok sa tarangkahan. Nang malapit na sila sa pintuan ay muling sumulyap si Jaime sa itaas ng bahay. Muli siyang napatras na may nakita siyang parang mahabang buhok na nakalaylay sa may bintana. Agad niyang kinusot ang kanyang mga mata at sa huli muli siyang nagmulat nawala na ito sa kanyang paningin. Inisip na lang niyang namalikmata lamang siya. May nakita silang isang sulat na nakalapag sa ibaba ng pinto at may nakatabo na bato upang hindi ito liparin ng hangin. Nakasulat doon kung saan nakalagay ang susi. Grabe naman yung nag-iwan ng susi dito. Di ba uso yung magnanakaw sa lugar na ito? Tiwalang-tiwala lang na mag-iwan ng susi Ano pa bang iingatan niya Wala naman tao dito na mangunguha niyan. Ay, oo nga pala. Ano pang iniintay natin? Tara, pumasok na tayo sa loob. Namangha sila sa nakitang anyo sa loob. Malinis ang kabuuan ng bahay na yon. Halatang alagang-alaga ng mga dating nakatira. Puti, itim at kayumanggi ang naglalabang kulay ng pintura at mga disenyo sa bahay. May magarang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Samantalang pinagpapala naman ng dalawa niyang kasama ang kanilang mga mata sa mga kagamitang nakikita sa sala at sa kusina. Tingnan niyo mga anak. Kompleto pa ng gamit dito sa loob. Kita niyo naman, may rep, may stove at magagandang aparador. Saka ang ganda ng mga gamit sa kusina. Gaganaan ako magluto ng masasarap na pagkain nito. Tuwang-tuwa ito habang panay ang ikot sa kabuuan ng bahay na yon. Samantala ay hindi pa rin mapanatag ang kalooban ni Jaime. Hindi niya magawang matuwa sa karangyaang nakikita niya. Mas tila lalo siyang nakakaramdam ng puot sa kanyang yumaong ama.
Mas nadagdaga ng sama ng loob ng isipin sa halos 20 taon na pag-iwan sa kanila ay namuhay na marangya ito kasamang ipinalit sa kanila. Samantalang sila ay hindi naging madali ang mga hinarap sa buhay. Naalala niya ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina na nagpakasubsob sa pagiging alila ng isang mayaman. Isang kahig, isang tuka. Sapat nang malamna ng kanilang mga sikmura 2 beses o isa lang sa buong maghapon. Dahil na rin sa kahirapan ay hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin naman kasi sila gaanong matalino kaya hindi rin makapasa sa mga iskolar na inaalok ng mga politiko sa kanilang lugar. Sa edad na 18 ay napilitan siyang magtrabaho ng magkasakit ang kanyang ina. Na sa kalaunay siya na rin ang sumalo sa responsibilidad para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Namasukan siya bilang isang kargador sa isa sa pinakamalaking palengke sa Kamaynilaan. O anak, ayos ka lang ba? Po? Kanina ka pa tulala kuya eh. Anong iniisip mo? Wala. Naisip ko lang eh. Bakit kaya niya tayo pamamanahan samantalang nung buhay siya nagawa niya tayong kalimutan at pabayaan. Tingnan niyo, ang rangya ng naging buhay niya samantalang tayo Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya ng maigpit. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang importante, minsan ay nagawa niyang isipin yung kapakanan ninyo. Na kung kailan siya namatay saka siya babawi. Hindi o kaya suhol lang niya ito sa Diyos para siya papasukin sa langit? Grabe naman yun kuya. Hindi naman kasi ako naniniwala na ginawa niya ito dahil sa pagmamahal 2 dekada yon, Abel. Lumaki tayo na hindi siya kasama. Alam mo anak, mas mabuti pa magpahinga na muna tayo. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa tatay ninyo. Tara na sa itaas ng bahay at tingnan natin kung ilan ang silid na naroon. Umakyat sila ng hagdan. Sa itaas ay may nakita silang 3 silid. Ang huling silid ang pinili ni Jaime. Ang gitna naman ay sa kanyang kapatid. Ang unang kwarto ay para sa kanilang ina. Nang buksan nila ang kwartong yon ay sumalubong agad ang malakas na bugso ng hangin mula sa bukas na pintuan ng beranda. Ang presko naman sa kwartong ito. Ang sarap sigurong matulog dito. Hindi na natin kailangan gumamit ng electric fan Sumunod ay tinungo nila ang pangalawang silid. Kakaiba ang atmosperang nararamdaman ni Jaime sa silid na yon. Mabigat at parang kulang sa hangin. Naramdaman niyang tila kinakapos siya ng hininga. Ngunit nang lingunin niya ang mga kasama ay wala namang senyalis na ganun din ang nararamdaman nila. Nakita pa nga niya sa sobrang kasabikan ng bunsong kapatid ay nagtatatalon ito sa malambot na kama. Kuya, ang ganda sa kwartong to. Sana sa atin ipamana ang bahay na to, no? Abel, malaki ka na ha. Huwag ka na magtatatalon dyan sa kama at baka masira yan. Sayang. Ay, pasensya ka na, Nay. Nasabik lang ako Wala kasi tayong ganito nung bata ako Oy Abel, doon ka na lang kaya sa kwarto ko matulog. Tabi na lang tayo. Kung ganyan din naman kalaki ang higaan doon kasya naman siguro tayong 2. Bakit naman kuya? Hindi kasi ako sanay na hindi kita katabi. Nako, masanay ka nang hindi ako katabi no? Dahil pag nakuha na natin yung pamana natin kay tatay, hindi na ako tatabi sa iyo kahit kailan. Biniro nito ang nakatatandang kapatid at pinagtulakan nito palabas ng kanyang kwarto. Isinarado ang pinto. Walang nagawa si Jaime kundi ang mapatulala sa harap ng pintuan ng ilang segundo. Huwag ka nang madrama kuya. Alam ko natatakot ka lang sa bahay na to kaya ayaw mong matulog mag-isa sa kwarto mo. Hala ka, mamayang gabi may mangiilan ng kumot mo. Sira, buksan mo tong pinto mo. At harapin mo ako para makita mo kung sino ang takot sa ating 2. Bumukas ang pinto ni Abel at lumabas mula doon ng kanilang ina. Dahil ko pang may alagang 25 taong gulang sa inyong 2. Hala, mabuti pa bumaba na muna ako sa kusina
At titingnan ko roon yung pwedeng mailuto para may makain tayo. Hindi pa ba kayo pagod? Pwede naman po muna tayo magpahinga eh. Ayos lang ako anak. Kayo na lang ni Abel ang magpahinga. Sige na, pumunta ka na sa silid mo. Bumaba na si Aling Esther. Naiwan si Jaime sa harap ng pinto. Tumahimik na ang paligid. Nang silipin niya si Abel ay nakatalikod na ito. Nagdesisyon si Jaime na tingnan na rin ang kanyang kwarto. Nakaramdam na rin kasi siya ng pangangalay ng likod at pagkaantok. Dahan-dahan niyang binuksan ang silid niya. Narinig niya ang paglingit-ngit ng pintuang yon. Bumungad sa kanya ang abuhing kulay nito. Malaki rin ang kama tulad ng mga unang silid. Malamig din ang simoy ng hangin doon at may nakita siyang beranda tulad ng sa kanyang ina. Malinis na ang loob. Halatang inalagaan itong mabuti ng tagapangalaga ng bahay na yon. Lumapit siya sa kama at ibinaba ang ilang gamit sa gilid noon. Sa paningin niya ay tila nag-aaya ang kamang yon para siya ay matulog. Nagikab siya ng sunod-sunod bago inilapat ang likod sa malambot na kama. Agad siyang nakatulog. Samantala, sa muling pagbaba ni Aling Esther ay nakialam na ito sa kusina. Nakita niya mga sariwang prutas at gulay na nakalagay sa mesa. Hindi alam ng ginang ang mararamdaman ng mga sandaling yon. Nais niyang matuwa sa panibagong takbo ng kanilang buhay pero nakaramdam siya ng lungkot nang sumagi sa isip niya ang dating minamahal na asawa. Parang bumalik ang sakit na matagal na niyang kinalimutan. Ang hindi niya alam ay sumunod pala sa kanya ang bunsong anak. Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Naalala ko lamang yung iyong tatay. Naku, pabayaan niyo na po yun. Huwag na po kayo malungkot dyan. Hindi ko kasi maiwasan ang di malungkot anak. Kasi maski sa huli niyang oras ipinagkait niya sa atin na muli natin siyang makita at makasama. Hindi man lang tayo nakadalo sa lamay o libing niya. Ang daya-daya talaga ng tatay mo. Nay, tapos na po yun. Importante inisip pa rin naman niya tayo at ang kinabukasan natin. Kung sa atin mapupunta ang bahay na ito, hindi na po tayo maghihirap ulit. Sa bagay, tama ka naman anak. O siya, magpahinga ka na rin sa silid mo. Magluluto ako para sa ating hapunan mamaya. Tatawagin ko na lamang kayo kapag kakain na. O sige po, sa taas na lang po muna ako na ya. Ilang oras ang nakalipas at maririnig na ang tinig ni Aling Esther. Kinatok nito ang silid ng mga anak at inaya na mga ito na maghapunan. Biglang napabangon si Jaime nang marinig ang boses ng ina. Napatingin siya sa bintana. Madilim na sa labas at naisip niyang matagal na rin pala siyang nakaidlip at hindi niya namamalayan. Inihagis niya ang unan sa kung saan bago lumabas at bumaba na ng hagdan. Habang nasa harap ng kainan, ay namayani sa kanilang tatlo ang katahimikan. Tunog lamang ng kutsara at tinidor ang maririnig. Napansin ni Aling Esther na paulit-ulit lamang ang pagtusok-tusok ng tinidor na hawak ng binata sa kanyang pagkain. O Jaime, ayaw mo ba ng ulam? Po? Tingnan mo tong batang to. Ano bang nangyayari sa iyo? Kanina ka pa parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Tinatanong kasi kita kung ayaw mo ba ng ulam. Gusto ko naman ho. Masarap nga po Wala pong kupas talaga ang mga luto mo, Nay. Ay nako, nambola pa. Sagutin mo yung tanong ko. May problema ka ba? Hindi ko lang po talaga gusto dito Ano bang gusto mo? Yung bumalik ka sa dati nating bahay? At magtitiis tayo ulit sa hirap? Sanay naman po talaga tayo sa hirap, di ba? Oo naman, pero para ito sa kinabukasan ninyo. Saka, ibibigay naman sa inyo ito, hindi naman natin inaangkin. Kaya nga magiging utang na loob pa natin ang pagginhawa ng buhay natin sa walang kwentang ama ko. Ganun ba? Anak, patay na ang tatay mo.
Kahit sumbatan pa natin siya ng sumbatan, hindi na niya maririnig. Tumayo si Jaime at nagpaalam na babalik na ito ng silid dahil nawalan na ng gana. Hayaan mo na si Kuya, Nay. Siguro iniisip lang ni Kuya lahat ng mga mahihirap na pinagdaanan niya. Kaya hindi niya maatim na kunin yung ibibigay ni Tatay sa atin. Alam mo, mabuti ka pa. Naiintindihan mo ang nangyayari. Ewan ko ba sa kuya mo? Masyadong matigas ang puso. Payo ko sa iyo, anak ha. Patawarin na natin ang tatay mo. Wala na siya. Patay na. Kung mananatili ang galit sa mga puso natin, tayo rin ang mahihirapan. Nay, matagal ko na po siyang napatawad. Maski hindi ko po siya matandaan hindi naman po ako nagtanim ng galit sa kanya Kasi hindi naman kayo nagkulang sa pagmamahal sa amin ni Kuya Sobra-sobra pa nga Ay nako, ang swerte ko talaga sa iyo, anak. Ang bait-bait mo. Sana wag pa po akong kunin ni Lord. Isang batok ang pinadapo ni Aling Esther sa anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Mabait ka pero loko-loko. Si nanay naman ginaya ko lang naman yung sa kante Ay nako, huli mo na yan ha. Huwag mo nang uulitin yung mga ganyan joke-joke mo. Opo, Nay. Matapos ang hapunan ay bumalik na sa silid si Abel. Naiwan naman ang kanyang ina sa kusina para iligpit ang kanilang pagkain at nagpahinga na rin kalaunan. Kabilugan ng buwan, nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Tanging mga huni lamang na mga panggabing ibon at mga kulisap ang maririnig. Nanunuot sa buto ang malamig na simoy ng hangin. Hindi na makatulog si Jaime. Nakaramdam siya ng pagkauhaw at gutom. Ngunit tiniis niya yon dahil gusto niyang iparamdam sa ina na di niya talaga gusto ang ideyang sa bahay na yun na sila tumira. Samantala sa kanyang pagmumuni-muni ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa ibaba. Parang may tumutunog na nakikiskisang bakal. Dahan-dahang binuksan ni Jaime ang kanyang silid at naglakad papunta sa may hagdan. Nang walang ano-ano'y nakarinig siya ng parang tunog ng basong nabasag. Sigurado na siyang mula sa kusina nang galing ang ingay. Aba, magnanakaw? Sabi nito at marahang bumaba ng hagdan. Patay na ang mga ilaw sa ibaba, kaya't para siyang bulag na nangangapa sa dilim. Gayunpaman ay labis siyang nag-ingat para hindi makagawa ng ingay upang di magambala kung sino man ang pumasok sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kusina ay wala naman siyang taong nakita, pero naaaninag niyang bukas sa mga bintana. Sinindihan niya ang ilaw. May nakita siyang basag na baso sa sahig. Agad siyang dumampot ng kutsilyo bilang pananggalang sa sarili. Natigilan siya nang makarinig ng malakas na pagaspas ng hangin. Napatingin siya sa labas ng bintana. May nakita siyang anino doon na parang nakasilip. Bagamat kinakabahan, ay lumapit siya ng kaunti para makita ng malinaw ang bagay na yon. Subalit laking pagsisisi niya dahil hindi tao kundi isang babaeng may pakpak na parang sa paniki ang naroon. Magulo ang buhok. May malalaking pangil at matutulis na kuko. Ang kanyang mga mata ay itim na itim. Natumba si Jaime dahil sa labis na takot sa nilalang na yon. Aksidenteng tumama ang ulo niya sa sahig na ikinawalan niya ng malay. Kuya! Kuya! Gumising ka! Aray. Kuya, lasing ka ba? Bakit dito ka natulog sa kusina? Ano ba nangyari? Biglang napabalikwas ng bango ng lalaki. Sinapo nito ang nananakit na ulo. May babae dito. Anong babae? Paano magkakaroon ng babae dito, Jaime? Hindi siya karaniwang babae, Nay. Isinalaysay ni Jaime ang mga nakita niya. Ngunit imbis na simpatya ang nakuha niya ay sabay lang siyang pinagtawanan ng mga kasama. Iyan na nga ba sinasabi ko Nagpalipas ka ng gutom kagabi kaya kung ano-ano ang nakikita mo.
Sandali magluluto na ako kagad ng agahan para makakain ka na. Hindi ho gutom lang yun, Nay. Nakita ko po talaga yung nakakatakot na babaeng yun. Para siyang may pakpak ng paniki. Si Kuya tanda-tanda na Kahilig pa rin magkwento ng nakakatakot. Abel, hindi ako nananakot. Hala, baka manananggal yung nakita mo kagabi. Yung pala yung dahilan kung bakit wala yung mga kapitbahay natin dito. Hindi nga ho kaya ganun, Nay. Ay nako, tigilan na ninyong dalawa yan. Kung may aswang man dito, hayaan nyo na lang. Hindi naman niya tayo magagalaw. Basta siguraduhin lang natin na palagi nakasara mga pinto at bintana natin. Hala, nakakatakot naman. Totoo ba talaga yung mga aswang? Oo nga. Nakita ko nga kagabi, di ba? Ay nako, gutom lang yan. O hetong kape, nang mainitan niya sikmura mo. Sinasabi ko na sa inyo, hindi magandang pakiramdam ko sa pamamahay na ito sabi ko na nga ba't dyan pupunta ang usapan na ito Hindi ako gumagawa ng kwento lang, Nay. May aswang sa baryong ito. May aswang sa bahay na ito. Ay nako, tama na Jaime. Hinayaan na lang kita kagabi sa mga inaasal mo Pero wag mong sagarin ang pasensya ko. Kung ayaw mo dito, di umuwi ka mag-isa mo. Dito kami ni Abel. Ano po? Sige na, magkape na kayo. Ihanda ko na itong mga lulutuin ko. Dahil sa inis sa mga kausap ay nagpasya si Jaime na lumabas na lang muna ng bahay. Nagpunta ito sa bakuran at doon nagsindi ng sigarilyo. Nagsimula siyang humithit buga na isang paraan niya para mapakalma ang sarili. Napatingin siya sa may tarangkahan. Isang matandang lalaki ang nakita niyang pumasok. Sino ho kayo? Magandang araw ho. Ako si Luisito, ang caretaker ng bahay na ito. Kayo ho ba yun? Ako nga po pala si Jaime. Ikaw marahil ang isa sa anak ni Don Mario. Don Mario ho? Oo. Hindi mo ba tanda ang pangalan ng tatay mo? Alam ko pong Mario ang pangalan niya pero hindi ko ho alam na isa siyang Don. Paanong nangyari yon? Ang alam ko, tinatawag na Don ng isang tao kapag mayaman ito. At ang ama ninyo ang pinakamayaman sa baryong ito. Pinakamayaman pala Wala namang kwenta. Ano ho yan? Ay, wala po. Matanong ko lang ho. Paano po naging mayaman yung tatay ko? Ang kumalat na chismis noon maaring nanalo daw siya sa loto. Kanino pong chismis mukha namang wala namang pong tao sa lugar na ito. Maraming tao sa baryong ito noon. Yang mga nakikita mong mga kabahayan mayroong mga taong nakatira dyan dati. Nasaan na po sila? Anak, sino ba yung kausap mo dyan? Magandang araw, Ginang. Maaring kayo po yung sinasabing asawa ni Don Mario. Ako nga po, pero dating asawa lang po. Ako po yung katiwala ng bahay. Ay tara po muna sa loob. Ikaw talaga Jaime hindi mo man lang pinapasok muna si Manong bago mo tanungin ang tanungin. Nako, ayos lang po yun ma'am. Ay sige pumasok na ho kayo. Nagkape na ho ba kayo? Hindi pa po. Tuluyan na ngang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Muli ay naiwang mag-isa si Jaime sa labas. Hindi na siya sumunod pa sa loob. Bagkos ay naisipan niyang maglakad-lakad sa labas. Grabe. Napakalungkot naman ng baryong ito. May mga bahay nga pero walang katao-tao. Nasaan na kaya yung mga nakatira dito? Nilapitan niya ang ilang bahay doon na nakakandado. Hindi naman talaga ako tatagal sa ganitong klase ng lugar Ay, sila nanay talaga Mukhang nasisilaw na sa ningning ng salapi ni tatay Napapapalatak niyang sabi habang tinutunto ng pababang daan na di niya alam kung saan patungo. Nang narating niya ang hangganan noon ay nakita niya ang isang ilog. Namangha siya sa linaw ng tubig nito.
Sakto namang medyo nakakaramdam na siya ng init at nagsimula ng tumulo ang pawis ng kanyang katawan. Napakalinaw at linis ng tubig ah. Mukhang nakaka-relax ang tunog ng lagaslas ng tubig. Lulusong na sana sa tubig ang binata nang bigla siyang matigilan nang may mapansing tao sa di kalayuan. May babae siyang natanaw. Natulala ang binata na animo ay nakakita ng isang kamanghamanghang nilalang. Maganda ang babae na may mahabang buhok. Maganda rin at halos proporsyon ng hugis ng katawan na parang sa mga modelo na nakikita niya sa mga magazine. Pinagmasdan niya ang babaeng noon ay nakataas ang kilay. Hanggang sa namalaya na lang ni Jaime na pinag-aaralan at kinakabisan na niya ang kilos at figura ng babaeng kaharap. Mula sa makakapal na kilay, nakabibighaning mga mata, matayog na ilong at mapupulang labi. Magandang umaga. Bati niya sa babaeng yon na nakaupo pa rin sa may batuhan at inuumpisa na niyang ligpitin ang mga nilabhan. Nagmamadali itong lumayo kay Jaime. Miss, nakatira ako dyan sa malaking bahay. Ikaw, taga saan ka? Napansin niyang tila natigilan ng babae nang banggitin niya ang lugar kung saan siya nakatira. Muli itong lumingon sa kanya. Gusto ko lang naman na makipagkilala at makipagkwentuhan. Baka kilala mo ang tatay ko, si Mario. Nilapitan ni Jaime ang babae subalit nang makita siyang palapit dito ay nagmamadali na itong umalis. Naiwang tulala ang binata. Bakit ganon? Natakot yata siya sa akin ah. Ganon na ba ako kapangit para isnabin ng isang magandang babae? Napapapalatak na saad ng binata. Nanghihinayang ito sa pagkakataong makilala ang nag-iisang tao na nakita niya sa lugar na yon. Dahil sa pagkadismaya ay itinuloy na lamang niya ang naunang balak na maglunoy sa ilog. Nang guminhawa na ang pakiramdam ay bumalik na din siya sa kanilang bahay. O kuya, saan ka galing? Ba't basang-basa ka? Diyan lang, nag-ikot-ikot. May nakita akong ilog kaya ayun, naligo na rin ako. Hala, ba't di ka naman nagyaya? Gusto ko ding maligo sa ilog eh. Tara, balik tayo dun. Ayoko na. Pagod na ako eh. Kung gusto mo, ikaw na lang. Si kuya talaga oh, ang damot oh. Sige, ako na nga lang pupunta mag-isa. Sandali iho. Saan ka galing? Diyan lang po sa labas. Galing ho ba kayo sa ilog? Oo, bakit? May problema ho ba? Nako, kung ako po sa inyo wag na po muna kayo maglalalabas dahil hindi pa po ninyo kabisado ang lugar na ito. Bakit ho? Delikado po ba dito? Hindi naman po pero iba na rin po ang nag-iingat. Hindi po natin masasabi ang panahon ngayon. Baka mamaya may mga masasamang loob dyan. Yun ho bang dahilan kung bakit walang tao rito? Nasaan po ba sila? Umalis sa mga tao dito kasi sabi nila may nanggugulo daw na mga aswang. Talaga ho? Yung aswang ba na yun yung sinasabi ng mga dating taga rito na may malaking pakpak na parang sa paniki? Bakit iho? May nakita ka ba? Pinagpakita ho sa akin kagabi. Talaga? Bakit ho parang gulat na gulat kayo? Pasensya na. Hindi lang kasi ako talaga naniniwala sa mga chismis na yun noon. Pero mukhang totoo nga kasi nagpakita na sa inyo. Talaga kayang mapanganib ang aswang na yon? Kaya nagsilayasan ng mga tao dito? Sayang naman yung mga lupain nila at mga bahay dito na iniwan. Hindi naman talaga sayang. Kasi ang mga lupa at bahay na nakikita ninyo ay ibinenta sa inyong ama bago sila nagsialisan dito. Binili itong lahat ni tatay? Opo. Sa kanyang lahat ng mga ari-ari ang nakikita niyo. Talaga hubang ganun kayaman ng tatay ko? Bakit parang hindi ho kayo naniniwala? Malalaman mo rin bukas yan pagdating ng abogado. Teka. Maiba ho tayo ng usapan, Mang Luisito. Ano ho yun? Gaano ho ba kayo katagal nang nanilbihan sa tatay ko?
Medyo matagal-tagal na rin, iho. Kung bibilangin baka halos kulang ang 2 dekada na. Kung ganun kilala niyo yung naging asawa niya? Oo, si Senyora Matilda. Senyora? Opo, pasensya na po Yung kasi ang nakasanayan kong tawag sa amo kong babae. Kumusta naman ang trato nila sa inyo? Mababait naman po sila. Saka malambing yung dati kong alaga na si Marisa. Sino naman po yung Marisa? Yun po ang pangalan ng anak nila. Aba, may kapatid pala tayong babae, kuya. Opo, at Marisa ang pangalan niya. Nasan po sila? Hindi ko alam Yung kapatid niyo ang alam ko nag-aaral sa Manila. Nakita ko siya nung namatay ang tatay niya pero pagkatapos ng libing lumuwas na rin kaagad. Yung nanay niya nasaan? Hindi ko po alam Bigla na lang pong nawala. Nawala? Bakit naman po biglang mawawala? Ay nako, hindi na po sakop ng pangunawa ko ang bagay na yon. Meron akong haka-haka na baka sumama na yun sa Manila. At iniwan itong bahay nila? Baka kasi nalaman niya na hindi sa kanya mapupunta ang bahay na ito. Takot din kasi yun sa orihinal na asawa Ganun ho ba? Sa bagay, wala talaga siyang habol kung sakali kasi kabit lang naman siya. Maninira ng pamilya. Tama naman po kayo pero mabait naman po din ang senyora. Alagang-alaga niya ang tatay niyo dito. Kaya rin naman namin gawin yun sa tatay ko Ang kaso, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon. Maski sa huling sandali niya inalisan kami ng karapatan ng babaeng yun Di man lang kaagad sinabi sa amin na namatay na pala yung tatay namin. Inilibing nila na wala man lang kaming abiso. Labas na ako dyan sa usaping yan. Oy, paano po? Maiwan ko na muna kayo. May mga gagawin pa ako Biglang natahimik si Jaime at Abel. Iniwan na nga sila na matanda at nagsimula na itong maglinis sa bakuran. Sa isip ni Jaime ay nagpapaikot-ikot ang mga katanungan at katotohanan na nalalaman niya tungkol sa ama at sa naging pamilya nito simula noong iwan silang mag-iina. Naisip niyang sa yaman pala nito ay di man lang sila nagawang suportahan o sustentuhan man lang upang nang sa ganun ay hindi sana nila naranasan ang mga hirap at pagtitiis na pinagdaanan. Naisip niyang siguro ay mahigpit ang naging bagong asawa at narenda nito ang kanyang ama kaya hindi na ito muling nakapagparamdam sa kanila. Ilang beses na niyang isinumpa ang ama sa isipan pero paano pa nga ba niya masusumbatan ito gayong unti-unti na itong nabubulok sa lupa? Kuya, ayos ka lang ba? Ha? Ano yon? Ang sabi ko, kung okay ka lang ba? Natahimik ka na naman bigla Wala. Tara na lang sa loob. Tulungan na lang natin si nanay sa mga gawain niya sa bahay. Pinuntahan nila ang ina na noon ay naghahanda na ng mailulutong pagkain. Mainam at nandito na kayong dalawa. May sasabihin ako. Ano po yun, Nay? Bukas na yung dating ng abogado para sa pag-uusap tungkol sa mana. Alam niyo ba, kaya pala dapat nakaharap tayo may kapatid pala kayo. Opo, alam na po namin, Nay. Nabanggit na sa amin ni Mang Luisito. Ay ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Akalain mo yun? May kalahati pala kaming kapatid. Baka siya yung nakita ko kagabi na aswang. Nahahati kapag sumasapit ang ating gabi. Grabe ka, kuya. Abay, magsitigil nga kayong dalawa. Hindi ko kayo ganyan pinalaki, ha? Si nanay talagang seryoso. Nagbibiruan lang po. Ano kayang itsura ng kapatid natin? Maganda kaya? Abay, kung kamukha ng tatay nyo, siguradong maganda. Pero kung dun sa... Kung dun sa kabit, mukhang halimaw. Ganun ba yun, Nay? Ay nako, patawarin tayo sa ating ginagawa. Nay,
Ano po bang itsura nung ipinalit sa inyo ni tatay? Ang totoo niyan hindi ko nakita ang kirida niya. Kaya hindi ko alam kung anong itsura. Pero sigurado naman ako na maganda yon. Kasi imposible namang ipagpalit ako ng tatay niyo sa mas malala pa sa itsura ko. Nako, Nay. Huwag mong ilaglag yung sarili niyo, no? Maganda ka rin naman eh. Saan pa ba kami magmamana ni Kuya ng gandang lalaki kundi sa'yo, di ba? Ngayon naman binobola niya ka. Nay, nung nalaman mong maiba siyang karelasyon, may ginawa man lang ba kayo para pigilan siya na iwanan tayo? Wala naman talagang sinyalis na iiwan ako ng tatay niyo Kaya wala akong kamalay-malay na meron na pala siyang kinahuhumalingang iba. Nalaman ko na lang ang lahat nung nawala na siya. Paano niyo naman po nalaman? May nakapagsabi sa akin na barkada ng tatay niyo na meron nga daw itong kinakatagpong babae na nakilala nila sa bar. Naku, nakakalungkot naman pala, no? Ipinagpalit tayo sa isang kalapating mababa ang lipad. Wala na tayong magagawa. Yun ang gusto ng tatay niyo Kaya nga dapat lang na kunin natin lahat ng kay tatay Tayo naman yung legal na pamilya Ikaw yung legal na asawa. Pwede mong bawiin lahat yung ibinigay niya doon sa babae niya. Wala siyang karapatan, no? Huwag tayong maging ganid sa salapi, anak. Kung wala sana silang anak ayos lang sa akin na kunin natin kaso meron pala Ano naman kung meron? Ang lagay ba sa kanya dapat lahat to? Hindi naman, pero ipagpasalamat na lamang natin kung ano ang ibibigay. Pero dapat lang naman na bigyan niya tayo para kahit dito man lang makabayad ng atraso yung walang silbi kong ama. Anak, wag namang ganon magsalita. Sa makabilang buhay na ang inyong ama kahit papaano dapat pa rin ninyo siyang igalang. Sa akin wala namang problema meron o wala. Basta pagkatapos ng usapan ng abogado bukas at makuha na natin lahat ng parte natin dito, babalik na ako sa Maynila. Sa bagay, pwede naman nating ibenta ang bahay na ito at bumili na lang tayo ng maski isang townhouse sa Maynila. Yun nga ang sinasabi ko. Aba, sa palagay nyo ba ganun kadali ang magbenta ng mga ari-arian? Hindi naman ito parang isda lang na ilalako mo sa palengke. Napatunga nga ang magkapatid sa tinurang yon ng kanilang ina. Napatango si Jaime at kalaunay sumang-ayon sa kanyang ina. At dinagdag nito na sa kalagayan ng lupa at sa kawalan ng tao sa lugar, idagdag pa ang mga balitang mayroong aswang sa baryong yon ay tiyak na mahihirapan silang makahanap ng buyer at kung mayroon man ay baka baratin lang sila sa presyo. Sa takbo ng naging usapan na mag-iina ay nagkasundo silang tapusin na ang usaping yon. Natatawa pa nga ang ina dahil wag daw muna silang magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang mga itlog. Agad namang tumalima ang anak at nanahimik na. Pagkatapos noon ay tahimik silang nagganda para sa parating na tanghalian. Samantala sa pader malapit sa kusina ay nagkukubli ang isang nilalang na kanina pa pinakikinggan ng usapan na mag-iina. Ang mga kamay nito ay mayat-mayang naikukuyom at ang mga kilay ay nagsasalubong. Panay ang bulong nito sa hangin ng kanyang mga lihim na sagot sa mga sinasabi nila. Dumura pa ito sa hangin tanda ng hindi talaga ito sang-ayon sa usapan nila. Isang matalim na tingin ang iniwan nito sa mga taong nasa kusina bago tuluyang ituloy ang paglilinis sa bakuran. Natapos ang maghapong yon nang mapayapa at walang anumang kakaibang nangyari sa tatlo. Kinagabihan ay tahimik na nagbasa ng mga magazine sa loob ng kanyang silid si Jaime. Nang walang ano-ano'y biglang nagpatay sindi ang ilaw. Nako, mukhang magba-brown out pa yata. Lumabas ito ng kanyang kwarto para tanungin ng kanyang ina kung mayroon itong mga kandila. Naisip niyang pag natuluyang mamatay ang ilaw ay may magagamit siya. Kakatok na sana siya sa pinto nang marinig niyang may naglalakad sa hagdan. Sa gilid ng kanyang mata ay tila nakilala niya ang kapatid base sa suot nitong damit. Abel, saan ka pupunta? Ngunit hindi siya nito pinansin. Sinundan niya ito. Nasa puno na siya ng hagdan ngunit wala na roon ang kanyang kapatid. Aba,
Napakabilis naman bumaba ng taong yun. Hoy, Abel! Anong ginagawa mo dyan sa baba? Biglang lumangit-ngit ang pinto sa ikalawang silid. Inuluwan yun si Abel na nanlalaki ang mga mata at tila pinandidilata ng kanyang kuya. Kuya, ano ba? Ba't ba ang ingay mo? Bumukas na rin ang silid ng ina. Nagtataka at nagtatanong ang mga mata nila nang makita ang rumihistrong takot sa mata ni Jaime. Umalis na tayo dito. May maligno talaga sa bahay na ito. Ano bang nangyayari sa iyo? Nay, nakita ko po si Abel. Pababa ng hagdan. Ano? Paano nangyari yung kuya? Hindi naman ako lumalabas ng kwarto ko. Yun na nga eh. Alam ko talaga ikaw yun eh. Imposible kuya. Anak naman, kagabi aswang ang nakita mo. Ngayon naman ay maligno. Nay, hindi ako nagsisinungaling o gumagawa lang ng kwento. At ka ba kasi nandito sa labas? Manghihingi po nga sana ako ng kandila kasi kanina po patay sindi ang ilaw sa kwarto ko. Baka po kasi mag-brown out. Si kuya talaga. Gabi na nagpapatawa pa ayos lang naman ang kuryente sa silid ko Nananakot lang yan si kuya, Nay. Napakamot sa ulo si Aling Esther. Isang matalim na irap ang ibinigay nito sa anak na noon ay palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Sa galit na ina at sa natatawang kapatid. Ngunit sa kabila ng kalituhan ay alam niya at sigurado siya sa mga nangyari at sa kanyang nakita. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit siya lang ang pinapakitaan ng mga kababalagang yun. Pwede ba akong makitulog muna sa kwarto mo? Sinasabi ko na nga ba Ay sige na, pumasok na kayo't matulog. Maga pa tayo maghahanda bukas. Kayo talaga mga anak ko parehas na tumatandang paunong. Naturingang mas matanda dinaig pa ang bunso sa kaduwagan. Ay, grabe ka naman na Malakas na isinara ni Aling Esther ang pinto niya. Napahawak pa sa tengang lalaki dahil sa bagyang pagkabingi sa lakas ng tunog ng ibinagsak na pinto. Ala, napikon na si nanay. Totoo naman kasi yung sinasabi ko Oo nga kuya, kita ko na. Andyan siya ngayon sa tabi mo. Anak ng... Bigla itong lumingon sa likod niya. Subalit wala naman siyang nakita roon. Nang muli niyang ibinaling ang paningin sa kapatid ay halos humagalpak na ito sa labis na tawa sa ginawang pagbibiro sa kapatid. Hoy, nakakatawa ba sa ginawa mo? Huwag ka na magalit kuya. Sige na, payag na ako. Dito ka na matulog sa kwarto ko. Payag ka na dyan muna ako matulog sa kwarto mo? Maliit yung kama ko dito saka walang biranda. Kung gusto mo doon na lang tayo sa silid mo matulog. Samahan kita doon. Ha? Oo sige, mabuti pa nga. Bago sila bumalik sa silid ni Jaime ay narinig pa nila ang ina na sumigaw at sinabi nitong magpatulog ng dalawa at wag nang masyadong maingay. Nagkatinginan naman ang dalawa sabay nagtawanan ngunit mahina. Dahan-dahan silang naglakad at maingat na pumasok sa ikatlong silid. Hindi pa man nagtatagal ang likod nila sa higaan ay biglang napabalikwa si Jaime nang marinig sa labas ang malakas na pag-alulong ng aso. Narinig mo ba yon? Ang alin na naman kuya? Yung alulong ng aso. Kuya naman Maski sa alulong ng aso takot ka? Pero wala naman tayong aso Baka naligaw lang yun. Saka baka may mga naiwang hayop yung mga dating nakatira dito. Halika, silipin natin. Naku naman kuya Ikaw na lang. Antok na ako Naku, bahala ka. Sige, ako na lang ang titingin. Ay nako, sinatakot mo na yung sarili mo. Mula sa bintana ay natanaw ni Jaime ang isang itim na aso na nakaharap sa may bandang gilid ng kanilang bakuran. Sa kanyang pandinig ay parang palakas ng palakas ang alulong na nanggagaling sa asong yon. Ilang segundo ang nakalipas ay biglang tila bumahag ang buntot ng aso at biglang itong umatungal na parang may kinatatakutan. Mabilis na rin itong tumakbo. Naging mapagmasid ang mga mata ni Jaime sa labas ng bahay. Bahagya niyang binukas ang bintana upang mas lalong makapag-imbestiga kung ano ang mayroon sa labas.
Sabay ng pagbukas niya noon ay nakaamoy siya ng mabahong amoy na sumama sa hangin. Lumakas ang amoy at pakiramdam niya ay umaalingasaw na ito sa buong silid. Pagkatapos ay may narinig siyang malakas na sitsit. May nakita siyang isang tao na nakasuot ng itim na abito. Parang kamukha ng mga isinusuot ng mga pari sa misa. Magkaiba nga lang ito ng kulay at may takip din ito sa mukha kaya hindi niya makita ang mukha ng taong yon. Pabalik-balik ito sa paglalakad at maya-maya ay napapatingin sa direksyon ng silid ng kanyang ina. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Maingat niyang isinara ang bintana. Nais niyang silipin ang ina pero baka siya na naman ang lumabas na katawa-tawa kung hindi na naman siya paniwalaan ng mga kasama sa bahay. Hindi pa man siya nakakabawi ay biglang may kumalampag sa bubong. Tapos ay may tunog ng tila naglalakad sa itaas. Malalakas sa mga yabag na yon at alam niyang sa pagkakataong yon ay hindi pusa o ibon galing ang mga ingay na yon sa bubong. Nang lingunin niya ang kapatid ay nakapikit na ito at malalim na ang paghinga. Narinig na rin niya ang paghilik nito. Anak ng teteng, ang bilis naman makatulog ng taong to. Parang wala din akong kasama eh. Labis ang naging pagtataka niya sa pangyayaring yun sa kanya. 2 gabi pa lang nila sa bahay na yun pero siya ang laging nakakaranas ng kababalaghan. Pakiramdam tuloy niya ay nagmumukha siyang mahina at duwag sa harap ng kapatid at ina. Kaya bagamat hindi maganda ang pakiramdam niya sa naririnig at mga nakikita ng mga oras na yon ay mas pinili niyang manahimik. Bumalik siya sa higaan at nagtalukbong na lang ng kumot. Hanggang sa hindi na niya namamalayan na siya ay nakatulog na rin. Kinaumagahan ay agad rumihistro sa pandinig ni Jaime ang malakas na boses ng ina. Kinapa niya ang kapatid sa higaan pero wala na ito sa kanyang tabi. Bumangon siya at pupungas-pungas na naglakad. Magulo ang buhok at walang pang-itaas na damit. Kasalukuyang nasa kusina ang ginang at may kinakausap ito. Naisip niyang baka maaga ang katiwala at ginanaan sila sa kanilang pakikipagkwentuhan. Lumabas siya sa harap ng pinto at di na ginambala ang mga tao sa kusina. Yun ang 3 nilang araw sa baryong yon. At yun din ang araw kung kailan nila malalaman at makukuha ang kanilang mga mana. At pinakahuli, ito rin ang oras para makilala niya ang kapatid na si Marisa. Napakunot ang noon niya nang marinig ang malalakas na bungisngis mula sa 2 babae. Hindi ang katiwala ang kasama ng kanyang ina sa kusina. At nasiguro niya yon nang makita mula sa pwesto ang paglabas ng matanda na may bitbit na plato at isang baso ng inumin. Sinundan niya ito ng palihim. Doon niya nakita na inilapag ng matanda ang dalang pagkain sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Nagsasalita pa ito ng mag-isa at parang may kinakausap. Anong ginagawa niya, Mang Luisito? Wala. Nag-aalay lang ako ng pagkain para sa mga bantay. Ano bang bantay yung sinasabi niyo? Mga maligno o aswang? Hindi ko ho masabi ang partikular na pagkakakilanlan nila. Ganito po talaga ang uso dito sa probinsya. Nag-aalay kami kapag may handaan. May handaan po? Opo. Hindi niyo po ba alam na nagpapahanda ang inyong nanay ng isang masaganang tanghalian para sa inyong mga bisita? Nandyan na ho ba yung mga bisita? Opo. Kanina pa po dumating ang kapatid po ninyong babae. Ganun ho ba? Opo. Sigurado po ba kayo na alay yan? Baka naman ho may dinadalan ka ng pagkain dyan, ha? Nako, sino naman ho ang dadalan ko ng pagkain dito? Kaya ko nga po kayo tinatanong alay lang po talaga ito, senyorito. Sige po, ipapasok ko na ito para wala na po kayong masabi. Agad binitbit na matandang lalaki ang dinalang plato at baso. Papasok na rin sana si Jaime sa loob ng bahay nang may humintong sasakyan sa harap.
Sumunod na siya kay Mang Luisito papunta sa harap para tingnan kung sino ang dumating. Umibis sa sasakyan ng isang di katangkarang lalaki na may hawak na attache case at sa porma nito ay masasabing ito na ang abogadong kanilang iniintay. Nang magsimula ang pag-uusap ay ipinakilala sa magkapatid si Marisa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ni na Abel ang kapatid na babae. Naging magiliw agad si Abel sa kanila, samantalang si Jaime ay hindi umiimik at sumasagot lamang ng tango at ngiti kapag kinakausap siya noon. Hindi madaling magtiwala si Jaime sa mga bagong kakilala at kabaliktaran naman yon sa ugali ni Abel na lahat ng tao ay nagiging kasundo kaagad. Maayos naman ang naging hatian ng tatlo sa naiwang ari-arian ng lalaki. Ang mga lupaing sakahan, mga lote at mga kabahayan ay pinagparti-parti ayon sa sukat ng mga lupa. Walang naging lamangan. Lahat ay patas. Hindi kaila kay Jaime ang malalalim na pagsulyap ni Marisa sa kanilang dalawa ni Abel. Nakaramdam ng kakaiba ang lalaki. Ngunit dahil na rin sa mga nangyari sa nakaraang 2 gabi ay pinili niya na lang ulit na manahimik. Subalit ang pananahimik na iyon ay nagkaroon ng hangganan nang banggitin ng abogado ang halaga ng salaping makukuha ni Aling Esther. Malaking halaga yon. Aba, Nay, akalain mo yun? Milyonarya ka na? Ang saya-saya naman. Sa lahat sa atin dito, ikaw talaga yung masigit na kailangang bigyan dahil sa lahat ng mga naging sakripisyo mo. Masaya din po ako para sa inyo, Nay. Ay nako, kayo talaga mga anak ko. Sa dami ng perang yan hindi ko naman mauubos lahat yan. Sa inyong magkakapatid lang din mapupunta yan kung sakali. Nay, pengi kagad ako ng balato Isang kotse lang po. Uy, magtigil ka nga dyan. Di ka na nahiya. Doon lumabas ang tunay na ugali ng kasamang babae. Nagtanong ito sa abogado kung bakit may mapupuntang salapi sa dating asawa pero sa kanyang ina ay walang iniwan maski isang kusing. Ipinagtanggol naman ng abogado ang hawak nitong last will and testament at sinabing kung ano ang nakasulat doon na pinirmahan ng kanyang kliyente ay siyang masusunod. Mas lalo itong naggitngit ng mahuling napapangiti at tila nangaasar ang pasulyap-sulyap na si Abel sa kanya. Sinabi nitong mali ang mga nakasulat doon. Ang kanyang ina raw ang naghirap na mag-alaga sa lalaki sa loob ng maraming taon. Matagal naman niyang napakinabangan ng tatay kong inagaw niya Abel, huwag ka magsalita ng ganyan. Totoo naman po Ang punto niya luging-lugi siya. Nasan ba yung nanay mo? Ba't di mo iharap dito? Agad bumawi ang dalagang kausap. Humingi ito ng paumanhin nang napagtantong mali ang nagawang panunumbat. Tumahimik na lang ito at di na muli pang nagsalita. Matapos sa mga pirmahan sa mga dokumento ay isang salo-salo sa tanghalian ang naganap. Ayaw na rin sana ni Marisa na makisali pero pinilit siya ni Aling Esther na saluhan sila. Marisa, huwag ka na munang bumalik sa Maynila, ha? Alam ko ang pagod sa biyahe kaya kung gusto mo dito ka na muna magpalipas ng gabi o ilang araw para makasama ka naman namin at makilala na din. Hindi naman tumanggi ang dalaga, bagamat sinabi nito sa kanila na nahihiya siya dahil sa kanyang inasal sa harap ng abogado. Ay nako, kalimutan mo na yon iha. Ang importante magkasundo na tayo. Lalo na kayong tatlo na magkakapatid. Oo nga, tama naman si nanay. Kung gusto mo doon ka na lang sa kwarto ko muna at doon na lang ako sa silid ni kuya mamayang gabi. Nagpasalamat si Marisa sa kabutihang ipinapakita ng tatlo. Isang nakakalokong ngiti naman ang napansin ni Jaime na ginawa ng kapatid niyang si Abel. Kinutuban siya ng hindi maganda sa kinikilos nito. At sa ilalim ng upuan ay isang malakas na sipa ang gumising sa diwa ni Abel. Aray! Napano ka Abel? Wala po. Parang namulikat lang po yung paa ko. Pero ayos na po ako. Sigurado ka ba? Oo, Nay.
Ayos na siya. Sige na po, kumain na kayo. Ayan, tikman mo yan Marisa. Luto ni nanay yan. Sa eksenang yon ay nagkapalagayang loob ang magkakapatid. Masayang natapos ang salo-salo. Pagsapit ng gabi, habang namami nga sa kani-kanilang silid, ay biglang nagulantang ang magkapatid nang may malakas na puwersang nagbukas sa nakapinid nilang pinto. Nakita nila si Marisa na nasa labas ng kanilang silid. Anong ibig sabihin nito? Kuya, ang nanay! Nakita nilang nakahandusay sa paanan ng babae ang kanilang ina na wala ng malay. Kakaibang ngisi ang kumawala sa labi ni Marisa. Marisa, anong ginawa mo? Kuya, tingnan mo! Hindi yan si Marisa! Sigaw ni Abel nang mapansin ang pagbabago ng kulay ng mga mata ng kapatid. Naging kulay itim ang kabuuan ng kanyang mga mata. Abel, sila yung mga aswang na kinatatakutan sa baryong ito. Natatakot ako, kuya! Anong gagawin natin? Dahan-dahang lumapit sa kanila ang babae. At sa bawat paghakbang nito ay pinapakawalan niya ang nakakatakot na paghalakhak. Nawalan ng kakayahang mag-isip ang dalawang lalaki sa kung paano nila ipagtatanggol ang sarili sa nilalang na dating di naman nila pinaniniwalaan na totoo pala na may nabubuhay sa mundong ito ng katulad ng nilalang na yon. Una nitong inatake si Abel. Nang makita ni Jaime ang pagdamba ni Marisa sa kapatid, ay agad niya itong tinulungan. Sinipa niya ang masamang nilalang na yon. Nang tila hindi ito tablan, ay agad niyang sinunggaban ang liig ng babae at sinakal ito. Subalit bago pa man makawala si Abel sa kamay ng aswang, ay may matigas na bagay na tumama sa ulo ni Jaime. Nawalan ito ng balay. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay puro kadiliman ng kanyang nakita. Nakapiring siya. Naramdaman niya ang kakaibang kirot ng kanyang ulo nang simulan niyang alalahanin ang nangyari. May malaking busal sa kanyang bibig. Tuluyan na siyang nilamo ng takot nang maramdaman ang maigpit na pagkakatali ng kanyang katawan at mga binti sa silyang kanyang kinauupuan. Ang mga kamay ay nasa harapan at naigagalaw pero ang mga braso ay nakatali din. Nagpumilit siyang kumilos at nagbakasakali na makalasang lubid sa katawan. Hanggang sa tuluyan na ngang matumba ang kinatataliang upuan. Medyo lumuwag ang piring ng kanyang mga mata pero hindi ang lubid sa kanyang katawan. Muli siyang kumilos at pilit na kumakawala. Tumigil siya sa kanyang pagkilos at napalunok ng laway ng makarinig na mga yabag na papalapit. Sinubukan niyang silipin mula sa lumuwag na piring ang mga paparating. 2 pares yun ng mga paa. Kilala niya ang nagmamay-ari ng tsinelas na yon at ang kulubot na paa. Alam niyang si Mang Luisito yon. Nakumpirma niya yon nang mabusesa ng matanda nang ito'y magsalita. Siguro naman matatapos na dito ang kalbaryo niyong mag-ina. Sumagot ang babae at matigas na sinabi sa kausap na sila lang daw ang may karapatan sa lahat ng naiwang kayamanan ni Mang Mario. Si Marisa yon. Naramdaman ni Jaime na itinayo ng kung sino ang kanyang silya. Doon tuluyang naalis ang tabing sa kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang tunay na anyo ng 2 taong nasa kanyang harapan. Nakita na niya tayo, Marisa, apo. Nakasuot ng itim na damit ang 2. Lumapit ang babae at inalis nito ang busal sa kanyang bibig. Traidor kang matanda ka! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero hanggang diyan ka na lang, bata. Hanggang diyan na lang kayong mag-iina. Bakit niyo ba ito ginagawa? Tanong niya sa 2 pero imbis na sagutin siya ay malakas na halakhak ang isinagot nila. Nasaan na si Abel? Nasaan ang nanay ko? Nasa magandang kalagayan na ang kapatid at nanay mo, bata. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa kanila? Tulad din ang ginawa namin sa iyong ama nang malaman naming nawala na ang bisa ng sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Ano? Anong sumpa? Isang gayuma na tanging ang anak ko lamang ang kanyang iibigin. Kung ganun di talaga siya minahal ng tatay namin? Agad namang di sumang-ayon doon si Marisa.
Ipinagsigawan nito sa loob ng silid na iyon na minahal sila ng ama. Alam mong di totoo yan, Marisa. Kung meron mang totoong minahal ang ama mo, ay ikaw lang yon. Dahil dugo at lamang kanya. Pero sa kabila ng pagmamahal niya sa iyo, ay nagawa mo yun sa kanya. Bakit? Anong ginawa mo sa tatay ko? Anong ginawa mo, Marisa? Magsalita ka! Inamin ng kapatid na nagdilim umano ang paningin niya ng sikreto niyang matuklasan ang tungkol sa last will ng ama. Doon din nila nalaman na matagal na palang nawala ang bisa ng gayuma ng aswang at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon ng kanyang ama para tumakas at bumalik sa dati nitong pamilya. Sa pagkakataong din yon, ay inamin na rin ng babae na hindi totoong nawawala ang kanyang ina. Itinago na lamang nila ito dahil ilang beses na rin mula nang mawala si Mang Mario ay palagi itong hinahanap ng mga taong bayan para maparusahan umano sa pamimerwisyo nito sa buong baryo. At ito ang dinadalhan ni Mang Luisito ng pagkain sa tabi ng malaking puno. Sinabi nila na may sikretong silid at doon nagtatago si Aling Milanta. Napakasama niyong nilalang! Isang malakas na halakak muli ang pinakawalan ni Marisa. Sinabi nitong wala siyang pakialam kung anuman ang isipin ni Jaime sa kanya. Dahil kahit kailan ay hindi niya ituturing na kapatid ang dalawa, lalo na si Jaime na madaling takutin at duwag. Naisip ni Jaime na ang nangyaring kababalaghan na kanyang nasaksihan ay palabas lamang ng mga kaharap. Naranasan mo na lahat, yung pagtanggap, pangunawa at pagmamahal niya. Ano bang gusto mo? Isa kang ganid na kapatid! Isang malakas na pagaspas ng hangin ang narinig mula sa itaas. Madaling araw na. Sa palagay ni Jaime, ilang oras na lang at ang liwanag ng bilog na buwan ay aagawin ng muli ng papasikat na araw. Tila unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang lalaki. Sumilip sa bintana ang isang pamilyar na anyo. Yun ang nakitang aswang ni Jaime sa unang gabi ng pananatili nila sa bahay na yon. Bagamat di tulad sa naunang anyo nito na isang nilalang na may pakpak at magulong buhok, ang pananamit nito ay katulad din kina Marisa. Nakilala pa rin ito ng binata. Katapusan na. Yun ang nasa isip ni Jaime. Tuluyan ang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata nang makitang may bahid ng dugo ang bibig ng nagpakitang babae. Diretso itong nakaharap sa kanya na halos nagpatigil ng kanyang paghinga ng ilang segundo. Ikaw yung kirida ng tatay ko! Humaba ang mga kuko nito at marahang hinaplos ang dibdib ng binata na makalapit. Ano pang gusto nyo? Yung pera? Sa inyo na! Kunin nyo na lahat! Pakawalan nyo lang kami mag-iina! Pero huli na ang lahat! May inabot itong isang tasa na dali-dali naman niyang nilagok ang laman nun. Sabay sigaw ng mainit. Saktong sumigaw ang matanda ay nakarinig sila ng putok ng baril. Kasabay ng pagtapon ng mainit na kape sa sahig ay humandusay ang katawan ng matanda. Tumagas ang dugo nito mula sa nabutas na katawan. Agad na lumuhod ang mag-ina ng sunod-sunod na ang putukan. Pinilit ulit ni Jaime na itumba ang upuan upang subukang iligtas ang sarili mula sa mga ligaw na bala. Narinig niyang nagkakagulo na sa labas. May mga taong sumugod sa bahay na yon. Samantala, ang dalawa sa loob ay pinili na lamang na magbago ng anyo dahil sa pagkabigla. Silang mga nilalang sa dilim na kayang magbalat kayo hindi lamang ng kanilang anyo kundi maging ang kanilang mga ugali. Nakalayo ang mga ito gamit ang malalapad na pakpak. May pumasok na mga tao. May mga hawak na baril at iba pang mga sandata. Nakahinga ng maluwag ang binata ng tuluyan siyang kalagan ng mga ito. Nagpakilala mga ito na sila ang mga dating tao sa baryong yon. Hindi naman pala totoong lumayo ang mga ito. Nagtayo lamang sila ng kampo sa pusod ng gubat na malapit sa baryong yon. Naghihintay ng tamang pagkakataon para magantihan at mapalaya sa mga aswang. Agad nilang sinabi kay Jaime na nalaman nilang may ibang tao sa baryo. At alam na nila na ito ay ang tunay na pamilya ng naging kaibigan nilang si Mang Mario.
Agad silang nagplano dahil batid na nila agad na mayroong di magandang gagawin ng pamilyang yon sa kanila. Isinalaysay din ng mga ito kay Jaime na mabuting tao ang kanyang ama. Subalit nahubad ang pagkukunwari ng mag-ina nang magsimulang tumulong ng kanyang ama sa mga nangangailangan sa kanilang lugar. Sa tuwing mayroong nakakautang sa mag-asawa at di nakakabayad sa takdang araw ay doon nangyayari ang takutan at minsan ay patayan pa ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang aswang ang umaatake at nananakit ng kanilang mga kababaryo sa tuwing sumasapit ang gabi. Nang kumalat na ang usapin na ang pamilyang yon ang may kagagawan sa ganoong pamimerwisyo ay nagpasya ang mga tao na iwan na lamang ang kanilang mga tahanan. Pero bakit niyo ako tinulungan? Mula sa kumpulan ng tao ay lumabas ang isang babae na pamilyar sa kanya. Ang babae sa ilog. Ha? Ikaw? Isang ngiti ang isinagot ng dalagang yon kay Jaime. Mabuti na lang daw at nakita siya ng babae at nalaman nilang dumating na ang mag-iina sa kanilang baryo dahilan upang makapagplano sila ng pagsugod at mapigilan ng kasamaan ng mag-inang aswang. Pagkatapos ng pagtugis na yon ay tuluyan na ngang nawala ang mga aswang. Tinulungan siya ng mga tao na hanapin ang kanyang ina at kapatid. Sa kabutihang palad ay itinago lamang sila sa isang tagong silid o isang underground sa may tabi ng malaking puno. Buhay ang mga ito. Kuya! Kuya! Abel, akala ko'y kinain na kayo ng aswang. Pasensya ka na anak, hindi kami agad naniwala sa iyo. Ayos lang po yun, Nay. Ang mahalaga ligtas po tayo. Sino ang mga taong yan, anak? Sila ang tumulong sa atin, Inay. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagliligtas niyo sa amin. Bilang pasasalamat sa naging kabutihan ng mga tao ay ipinangako ni Jaime na ibabalik ang parte ng kanyang mana. Ang mga lupa nila at bahay ay ibabalik sa mga tunay na nagmamay-ari. Agad ding sinang-ayunan ito ni Abel at ibibigay na rin daw niya ang kanya. Labis na natuwa ang mga tao at sinabing mahusay ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang ina na si Aling Esther. Ilang linggo ang nakalipas ay nagdesisyon ng mag-iina na tuluyan ang lisanin ng baryong yon. Nakatayo sila sa isang dulo ng tawiran at matamang hinihintay ang pagdating ng inaabangan nilang bus. Maya-maya ay natigilan ng mga ito nang makita ang babaeng nasa hulihan ng mga taong nakaabang din sa kabilang kalsada. Ito lang ang tanging nakayuko at bahagyang natatabunan ng buhok ang muka. Ilang sandali pa ay nakita nilang kumilos ang babae at pumagitna ito sa kalsada ng may mabilis na sasakyang paparating. Kasunod ng paglingon ni Jaime ay ang pagsagasa rito ng hindi nakaprenong sasakyan. Malakas ang naging pagtilapo ng katawan nito sa kalsada. Duguan itong bumulagta na ikinagulantang ng mga nakasaksi, lalo na ang magkapatid na si Abel at Jaime. Marisa! Kuya, si Marisa! Nagpakamatay ang kapatid nilang si Marisa. Hindi alam ng magkapatid na Jaime at Abel kung bakit pinili nito na masaksihan nila ang kanyang kamatayan. Subalit kung ano man ang naging dahilan ni Marisa, nauunawaan ng dalawa na wala silang kasalanan sa piniling katapusan sa buhay ng kanilang ganid na kapatid. Wakas!